Welcome to my first ever podcast here in Jerome Talks, where I challenge you to think unconventionally. And I am Coach Jerome, and I'm here with my special guest, Coach Kel Josh. Ang hirap naman talaga i-pronounce ng pangalan. No, famous TikToker lang naman itong si Coach Kel Josh. So go ahead. I want you to introduce yourself. My name is Coach Kel Josh. Real name ko talaga is Michael James Hermano. And right now, anong ginagawa ko is I'm a financial wealth planner, investment consultant, and I do business coaching then since I have traditional and digital businesses. Just to play the ground rules, kakaiba to and unconventional tong podcast na to. And the reason why it's unconventional is because he will be the one taking the lead kahit na akin tong podcast na to. Kaya kakaiba to. Aangkinin ko muna yung podcast na. Yeah. So ayan, good day sa mga nanonood ng podcast ni Coach Jerome, and napaka-special talaga ng araw na to dahil pag-uusapan natin, napaka-important, no? All about insurance. And syempre, before na tayo mag-umpisa dyan, pakilala natin, no? Sino ba si Coach Jerome? Ano ba yung meron siya right now? Sige. So for me, I'm also a financial wealth planner. The difference is medyo natagal na tayo sa industry. And I started out my industry as an adjuster. Adjuster po ako sa non-life insurances. Okay. And our sponsor for today's meal is Mad Cafe. So habang nagpo-podcast tayo dito, syempre, enjoyin din natin yung masarap na pagkain na hinanda nila today. Diba? Masarap. Mga no? Sarap. So yan, adjuster. Adjuster nga ako dati. Nawala ako dahil nung nakita ko yung pagkain, masarap pala siya. So as an adjuster, ang trabaho ko is a non-life. What we do is we check out yung mga nabangga. For example, may coaching nagbanggaan. Kami yung nag-check kung totoo ba na nabangga siya. Diba? So from the word non-life, no, anything na hindi related sa life. Yan, car insurance, fire insurance. Yan. So I started out there, and then afterwards, nagkaroon tayo ng law school. So nag-law school ako, and after that, enjoy ko naman yung trabaho bilang adjuster kasi weird yung ginagawa ko. Alam mo, nagbibilang ka ng, kunyari, nasunog yung meron akong kliyente na nasunog yung karton, tapos bibilangin mo yung natira. Kasi babawas mo yung natirang ano doon sa karton. So I enjoyed it a lot. Now, after that, I got a call from a friend of my father who invited me to join a non-life insurance company. There, I became the head of claims. So, nagkaroon ako ng maganda stint naman as a claims department head for motor and non-motor. So, lahat ng mga tao naman yung nakaka-deal ko sa mga dealership, diba? Yung pupuntahan mo talaga kung talaga nabangga sila. And then you check on that. Before, I transferred into the banking industry, which is Citibank. Pero doon ako sa reimbursement side. Baka kala nyo naman pera agad yung hawak ko. Hindi. Resibo po ang hawak ko. Ang ginagawa ko naman doon, tagapatunay naman ako na talagang dinastos mo ito para sa kumpanya. Yes. So, after that, life insurance na tayo. From non-life insurance, tapos sa bank, as a mga reimbursements, and then dun ka na napunta sa life insurance. Surety naman yun. Surety. So, yan naman yung life story ko. When it comes to life insurance naman, of course, it's been a travel, no? Hindi naman tayo lahat magaling kaagad ng simula. And truth be said, I've understood one thing, no? Ang dami natin sa life insurance, pagpasok, sabak agad sa service, sa pagbebenta. And napansin ko kulang yung training, no? So, yes. I wanted to start cultivating young minds, mga bago nating pumapasok doon para matuto sila. And they can eventually teach a lot of people. Kasi yun naman talaga yung gusto natin, matuto sila about investments and insurances. Totoo yun, no? In my experience din, ang dami ko rin mga na-encounter or client na naging kliyente ko out of siguro incompetent na mga planners, ganyan, or siguro nag-uumpisa pa lang. Pero not to mock them naman. And ano talaga dapat culture na rin talaga. Continuous growth na hindi lang after makapag-exam, makakuha ng license, tuloy-tuloy pa rin talaga to serve our clients better. Yan. Maganda kasi yan. And later on, when we discuss about insurance, I will tell you kung bakit importante sa insurance yung kontrata. So, matanong ko lang, Coach Jerome, gaano ka nakatagal dito? Like, ilang years ka doon sa non-life, sa up until now? So, kung itutotal natin, siguro let's just say 21 years of experience. Sa non-life insurance as head of claims, I have 4 years, almost 5. Tapos sa Citibank, I have 5 years. No? Pinakamasayang Citibank kasi honestly, kahit na surety lang siya, maliit na portion na siya, naging call center agent din ako doon. Naakala ko sabi nila promotion, di ba? Promotion daw, naging call center agent ka na. Promotion kasi naman
kung magpoproseso ka ng resibo, di ba? Naranasan ko na actual na resibo yung pinoproseso ko hanggang sa naging automated sila. Tapos sabi nila, may promotion. Ay, natuwa naman ako. May promotion. Sige, lumipat ako. Yung pala call center agent. Pero, truth be said, nung naging call center agent ako, doon ako naging immersed sa lahat ng klase ng produkto ng bangko. Up to UITFs, investment products nila. So, na-enjoy ko rin. Natapos ako as opsman. Yes, yung mga call center agent talaga, magagaling sila sa mga products, services, kung paano mo sila i-share, and then yung competency, syempre, kapag may mga concerns, may mga problems, napakadali nila mag-troubleshoot at alam nila kung ano yung solution. So, shout out sa mga nanonood yan. Yeah. Ang laki ng natutunan ko doon. Actually, more of my customer service skills natutunan ko doon. Kasi part doon kasi tuturuan ka talaga nila makitungo sa tao. Like, ang pinaka-gustong-gusto ko sa call center agents, ngumiti ka kahit may naaway ka ng kliyente. Paano makakausapin ng maayos kahit minumura ka na? Which is, I love it, no? Nung una, sabi ko, baka hindi ko kayanin kasi, aminan na lang tayo. Suplado ako dati. Ayoko suplado ka pala dati. Ayoko yung kinakausap ako ng hindi kita kilala. Uy. Imagine, for me to transition to a call center agent, matuto nung empathize, di ba? Shout out sa mga dati kong boss sa Citibank, no? City phone officers, you're the best. Ang dami kong tutunan. Imagine, naging from a shy person to medyo simpatiko. I empathize with what they're doing. And I understand their concern. So from there to point A to point B. Ang laki ng improvement ko sa. Kasi sa totoo lang, important talaga yung social skills din. Lalo na pag-usapang pera. Pagiging introvert kasi, walang pera. Ako mahihayin talaga ako. Pero syempre, dahil mukhang pera ako, kailangan ko talaga din mag-usap ng iba. Importante naman talaga. We have to admit, ako, maraming mga tao nagsasabi na masama daw pag-usapan yung mukhang pera. Pero aminan naman na tayo. Sa buong panahon ngayon, kapag hindi ka mukhang pera, kawawa ka. Okay na tayo na, mukhang pera, no? Huwag lang mukhang pera. Mas mahirap yun. So, enjoy naman talaga. I enjoyed my stint every step of the way. So, kaya here, I have my 8th year and nasaya pa rin, Every time, parang feeling mo, in this industry kasi, you're given a chance to feel what it's like to be starter and at the same time an advanced level. Palaging pag may kausap kang bago at may bago kang tutunan, starter ka. Pero ang saya na kahit na years and years ka na magaling, palaging may bago and you will always feel na parang ang dami ko pang gustong matutunan. Yes, lalo na pag ito yung naging line of work mo talaga. Hindi ka maboboring . Ang dami kang possibilities. Tsaka hindi mo rin ina-expect na yung tao pala na bigla mo makakausap, sila pala yung magiging business partner mo, magiging client mo, parang ganon. Or maybe, tutulong sa'yo suddenly kapag nangailangan ka ng tulong. For this business kasi, it's a relationship building business. And truth be told, na ang dami kasi sa atin, akala nila insurance is something na nagbenta lang. More often than not, yung insurance is a relationship-based business. Kailangan meron ka talagang relationship sa client. Kailangan maintindihan mo kung ano yung gusto nila sa buhay. Correct. Grabe, sobrang tagal na niya. Ilang years na dito sa industry. And another flex pa. Actually, ako, isa akong living testimony kung gaano talaga kalupit to si Coach Jerome. Sige, flex ko lang din. Kasi ako, actually, bago pa lang ako dito sa industry. Naging mabilis lang yung growth ko dahil, syempre, una is yung competency. Nag-stand out ako sa dami ng financial advisors, financial planner dito sa industry dahil dun sa competency, yung knowledge ko with regards sa insurance, sa investment na, alam mo yun, hindi lang kung ano yung ibinigay ng kumpanya yung pinag-aralan. I go beyond. Imagine, mga non-life insurance, wala naman ako sa industry na yun. Hindi naman ako naging agent din ng mga kung anong non-life products. Pero naintindihan ko, nalalaman ko, nag-uusap tayo about this. Diba? Tinatanong ko si Coach Jerome. So, lahat ng results ko na meron ako ngayon, paano ako napabilis, ganyan, na siguro nanggaling to sa pagiging palatanong ko na buti na lang, di ka nawalan na pasensya sa akin ko. Kasi sa totoo lang, lagi akong tanong ng tanong dyan. Maybe every day or siguro pag may isa akong tanong, pag nasagot niya, may mga anak na naman ng maraming tanong.
Ganyan. I like na the idea with people na katulad nila Kel Josh and even kay Mark, no? If you know si Mark Abanyo. Shout out Mark Abanyo, no? Mark My Finance PH. No. At saka si Nino Asor. Yan. On Inspiration. Shout out sa'yo. Yung mga agents na yan at FWP agents na yan, nag-start out sila na tanong sila ng tanong, which is, for me, we both learn, no? Bakit we both learn? Kasi hindi dahil repository ng knowledge or alam ko yung nangyayari is ako yung nakalamang. Mas nakakalamang kayo by giving me that question which challenges me to research and to know more. Kasi kung hindi nyo ginawa yun sa akin, ang mangyayari is, hindi ko rin maintindihan na, ba't hindi ko naisip yan na tanong? So, every time, nag-i-evolve din yung classes ko. Yung my classes evolve, and from the basic na wala kayong nag-start doon na gumanda yung klase. And now, I can safely say na pag lumabas yung tao doon sa klase ko, natuto sila in the fastest possible manner. Yun. Yes. Totoo yan. Kumbaga, ilang beses na part ulit umaten sa mga seminar mo, kumbaga hindi ako naboboard. Kasi, every time na umattend ako, iba-iba yung napag-uusapan. Kasi syempre, iba-iba yung participants, iba-iba din yung mga tanong na binabato. Yun nga Kaya nga sa akin, sabi nila, let's try and record. Ang problema kasi pag ni-record natin, nakakahon natin yung conversation. And yun din yung problema ng mga naka-online na training natin. Nakahon na nila yung parang generic, kumbaga sa gamot. Generic na lang siya. Yung knowledge na kailangan ng tao, hindi naman generic eh. May mga taong alam na nila tong parte na to. Hindi pa nila alam to. So, I want to cater to those people na paglabas nila, at least merong bago. Ang gusto ko kasi doon, yung naririnig ko sa tao, ganun pala yun? Okay. So, yung aha moment nila is what I live for. And that's where I feel more happy and successful. Baga always relevant din talaga yung napag-uusapan. Kasi syempre, yung mga tinatanong doon, mga current experiences nila, ganyan. And, ayun, kumbaga nakikater yun na timely. Ano din yung mga maybe trends dito sa industry natin. Correct. No? So, ayun, without further ado, diretso ka tayo, no? Insurance na, tara, pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung insurance. Una, ano ba yung insurance, no? Para sa mga viewers, or para may basic tayo. Actually, under the Philippine law, meron talaga tayong insurance code. Baka hindi nyo alam, pero kung hindi nyo alam, meron tayong tinatawag na insurance code. And that is the law governing about insurances. Now, sa Section 2 ng insurance code, na doon talaga clearly defined kung anong insurance. Pero, syempre, para sa mga normal na tao, mahirap yun, no? Let's just say ganito yan. This is where a certain company undertakes to pay, di ba? Undertakes to pay a person, di ba? Based on consideration. So, dapat, kukunin niya yung responsibilidad na babayaran kita. Pero, babayaran mo rin ako. And, pag binayaran mo ko, mababayaran kita. So, that is where the insurance contract really revolves. Ngayon, yung pag-uusapan natin is, ano yung dahilan para bayaran? Now, when they undertake to pay that person, it's because of a condition, a contingent condition. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung condition na yun. Kakaiba, no? Actually, sa batas din natin, sa New Civil Code, nakalagay ang insurance under sa, ewan ko kung sa mga nagka-college students, at saka baka nagmagulat kayo na napaka-importante pala nitong subject na to, oblicon. Oblicon. Obligations and contract. Under sa New Civil Code natin, nandun pala yung insurance. Imagine, it is a form of special contract. So, sabi mo, bakit siya naging special? Tanongin ni Kel, just alam ko na nasa utak mo, bakit special ang contract? Kasi nasanay na ako sa mga tanong mo. So, sabi niya, kaya siya naging special kasi ang contract is action to do, to buy, or not to do. Di ba? Action to do, para gawin mo, buy, bumili, or not to do. So, it's in the sense, yan yung mga pinag-uusapan sa kontrata. Isang famous na kontrata, lahat tayo nagsusubscribe doon, katulad ni Mad Cafe, di ba? Is a contract of sale. Pag nagsisale ba, ano ang ginagawa natin? Dalawa, di ba? It's either nagbebenta ka ng isang produkto or nagbebenta ka ng serbisyo. Ngayon, bakit special sa insurance? Pinagsabay niya yung dalawang yun. Nagbebenta ka na ng product. Nagbebenta ka pa ng serbisyo. So, itong insurance is a form of contract na kung saan nagbenta ako ng produkto na yung laman ng produkto na yun is serbisyo. So, para do sa mga financial planners natin, dapat maintindihan nyo na mag-start muna tayo doon sa serbisyo. Kasi although nagbenta ka na ng produkto,
may kaagibay siyang serbisyo. Dapat mag-service ka. Wala namang ibang gagawa nun. Alam nga naman yung insurance company mag-service sa'yo lahat ng tao, di ba? Hindi. Ang nagsiservisyo nun, yung taong kinomisyon niya. By the word itself na kinomisyon niya. Sino yung taong kinomisyon niya, Kel Josh? Sa tingin mo? Siyempre, yung ikaw, diba? Oo. So, ibig sabihin, kapag, halimbawa, may in-insure kang tao or kumuha ka lang insurance sa mga agent mo, sila din yung responsible sa'yo na ibigay yung mga services like yung halimbawa, claims na once na magkasakit or may mamatay na family members, sila yung pwede mong lapitan or may mga questions ka. Correct. Sila yung mga pwede mong lapitan. Yun yung nakakalimutan ng kalimitan natin mga financial planners. And I want to make them understand na ito kasi tinuturo ko at the onset ng lahat ng pumapasok sa A-Quest, no? Na kailangan maintindihan nila na hindi lang tayo nagbenta. Nagbenta tayo ng serbisyo eh. So, dapat kakigibay talaga. Talagang dapat service muna. Because if you do not serve, then you will not get that sales again. Yes. Wala kang return. So, yun, grabe. Ganun pala talaga na sa insurance, hindi lang talaga produkto. Serbisyo din. Kasi sa panahon ngayon, mga agent, benta lang ng benta. Ako. Tapos pag kumbaga dun mo lang nakausap, pag nabenta mo, pero pagkatapos na, wala na. Ang masakit nga dito is that we all know that insurance is happening from a contingent event. Dahil wala pang nangyayari, akala nila wala pa serbisyong gagawin. Pero ang honest to goodness na dapat ginagawa nila is pati yung simpleng pag-update sa kliyente ginagawa. Because servicing talaga is a long way term. To tell you honestly, later on, pag-usapan na natin yung insurance as sa ilalim, i-explain ko sa inyo kung bakit kailangang serbisyohan niya yung kliyente. Okay, so napakaganda, no? So, let's sum up yung mga napag-usapan. Grabe, umpisa pa lang, ang dami na natin na natutunan, marami bagay na natutunan. Basically, insurance is, nagbabayad ka ng small amount on a regular basis, siguro monthly, quarterly, or annually, sa isang company, in exchange sa malaking coverage or malaking pera na ibibigay sa'yo once na mangyari yung condition sa contract, yung contingency na sinasawag natin. Ganyan. Kaya, yung pansin mo, no? Ando doon lahat yung mga sinasabi nating words na lagi nating naririnig sa mga tao. Una, ando doon yung word na consideration. Pag sinabi mong consideration, hindi naman siya kailangan malaki. Pwedeng maliliit lang. Sabi nga ng mga probinsya ko, yung mga shoutout sa mga taga Leyte, amot-amot lang. Ibig sabihin, konti-konti lang. Hindi mo kailangan malaki. So, tama ka. Pwedeng monthly, pwedeng pangalawa. Pinaka-importante doon is the contingent event. So, ayan. Example, life insurance. So, ibig sabihin, si insured kapag namatay. Ganyan. O, pag sakit naman, mga critical illness. So, health insurance. Yes, correct. Ganyan. And another thing na hindi nila alam is the contingent event is like acts of nature, fortuitous event. So, yung mga hindi mo namang kontrolado. Unforeseen instances. Mga hindi natin ina-expect na mangyayari sa atin. Yes, correct. So, accidental, yung mga aksidente. So, meron tayo tinatawag na accidental insurance. Yun, tama. Hindi naman natin alam, kailan tayo mga-aksidente. Pero sure. Sabi ko nga, wag naman, di ba? Pero there is no such thing as certain uncertain events yun. Pero for sure, in your lifetime, madudulas ka, madadapa ka. What we want, the insurance is an aim. Ang aim niya is, pag nangyari yun, ano na, di ba? So, naka-ready na siya. Yeah, so that's why meron tayong insurance. Meron mga company na nagko-cover sa atin so that maprotektan tayo dun sa mga drastic loss. Drastic financial loss. Yan. So, ang hindi ginagawa ni insurance, pinakikita ka. Yan. Kasi maraming naniniwala na, kikita ba ako? Di ba? So, ito yung misnomer. Yan. Yung marami kasi nagsasabi sa atin na, investment to. Di ba? So, in honesty, it's like an investment. Bakit? Kasi, imagine, nagbayad ka lang ng 10 piso at pag may nangyari sa'yo, may 1 million yung kliyente. Ano lang to parang, exaggeration lang. Baka mamaya sabihin, bibili na ako insurance, 10 piso lang. Hindi. This is an hyperbole or a sobrang exaggeration. In OA, kumbaga sa Tagalog. So, biro mo malaki ka makukuha. Pero, pinalkula kasi ng insurance yung risk na pwede niyang makuha. Yes. Okay? So, maraming tao kasi akala nila kikita sila. Hindi sila kumita doon kasi kinalculate niya yung pwede mong kitain mula ngayon hanggang doon. So, yun yung pinagbabasihan niya. Tama, risk. Kasi imagine, no? Kaya mapapansin nyo, bakit yung insurance nagmamahal siya habang tumatanda tayo. Kasi habang tumatanda tayo, tumataas din yung risk na kuhanin tayo nito. Magkasakit tayo. At saka, yun nga yung sinasabi ko, madudulas ka habang tumatanda ka.
Ay, sorry. Hindi naman sa sinasabi kong madudulas kapag tumanda ka. Pero there is an increased chance for you to get that event, to go to that event, kung live. And for non-live naman, habang tumatagal ang isang bagay, huwag mo sabihin sa akin na yung iPhone 13 mo, ganun pa rin kaganda yung performance hanggang ngayon, di ba? Habang tumatagal, naluluma siya. And that is what we want to make sure na it's protected. So that when that time comes, nasira na siya, bumigay na siya, or na wala, nanakaw, di ba? At least, may sasagot doon. Yun yung pinaka-importanting part ng contingent event. Now, ito yung hindi naintindihan ng karamihan. Sabihin nila, bakit ako magbabayad? Dapat makakuha ako, di ba? Para makakuha ako. Kasi there is this concept of pooling. Lahat ng pera ng nagbabayad na kliyente, pinagsasama-sama yan. Kinokolekta yan. So what happens is, pag kinolekta na nila yan, it's for the mass of the common good of those people na gustong ma-cover the same nature. Kasi ang idea ng mga tao is para siyang, dahil nag-insurance ako, nagbayad ako 10 piso, kailan bigyan mo sa akin yung 1 million. Pare-parehas tayo ng gustong mangyari. So dahil pare-parehas tayo ng gustong mangyari, dapat protektado ng terms and conditions. Yes. Kumbaga, ang nangyayari dyan, yung company lang yung nagpa-facilitate ng... Tama. I love the word na facilitate, no? I like that you're using that word na facilitate. Kasi most people think na it's about kita-kita. Oo. Magkakita ka lang naman ng insurance company. To be honest, ang insurance company, to tell you, ito talaga, it's not a joke, it's really true, na insurance company will earn only on the 4th to 5th year of your insurance. Ganun pala katagal, no? Oo. Hindi siya kita kaagad nung unang taon. Oo. Technically, loss pa siya sa unang taon. Yes. Ang laki palang risk niya, no? Magkano palang binayad mo nun, eh? Diba? Kung wag naman, diba? Katok-katok naman tayo. Nangyari agad yung contingent event. Abonado pa si insurance company sa'yo. So, habang tumatagal ka nagbabayad, doon lang yan nababawi dahan-dahan. Kaya, importante rin ang insurance company, yung tamang assessment ng risk. Yes. Yun. Kaya, mapapansin mo, hindi naman sila naglalabas ng produkto na sobrang lugi sila. Kasi pag naglabas sila ng produkto na sobrang lugi sila, ay may charity na lang sila. Oo nga, baka magsara rin yan in the future kapag sabay-sabay din. Oo, yun. Correct. That is the reason why kahit tignan mo pa sa history ng insurance, and this will always be the case, risk sharing is important. From the word is risk sharing. Yes. So, basically, ang nangyayari, di ba, tayong mga tao, syempre, ang daming kukuha life insurance kasi hindi naman tayo immortal eh. Oo. Lahat tayo, in the future, mamatay din. Ang ganda na pagkasabi, in the future, di ba? In the future. And then, may chance din na magkasakit din tayo lahat. Correct. So, tayo, lahat, nagbabayad-bayad tayo, tapos, nagsama-sama yung funds natin, pool of fund. And syempre, dahil di naman tayo sabay-sabay na madededs o kaya magkakasakit, so once na may member or may insured na nagbabayad, is maybe isan doon o ilan man doon, nangailangan ng pera, nangailangan ng support dahil nangyari yung event na yun na namatay or nagkasakit, sila yung makikinabang doon sa fund. Correct. Ang problema kasi ng mga insurance company is they have this notion na kinukuha mo lang yung pera. Kasi hindi nila nakikita yung service na gagawin. Imagine, binigyan mo siya ng 10 piso, babayaran kaya ng 1 milyon. Pag dumating yung event na yun, di ba? Ay, galing na, ikaw deads ka agad sa akin pag dumating yung event, di ba? Pero pag dumating event na yun, ready siya dapat do sa 1 milyon. Paano niya palalakihin yung 10 piso? So the idea of the insurance company to actually manage that money, yung ma-manage niya, na lugi na siya, babayad pa siya ng tao, babayad overtime, to make sure na overtime, kumita ka para pag dumating yung event na hindi natin naasahan. So, the work of management of an insurance company is really hard. Yeah. To be exact, insurance ang isa sa pinaka-heavily regulated na industry sa Pilipinas. Not just in Philippines, but in the world. Yes. Diba? Bangko sentral ng bawat bansa nagmamanage ng pera nila. Tapos, minamanage din sila ng Department of Finance bago gumawa pa tayo ng sarili nating insurance commission. Imagine 3. Ang dami nag-regulate, no? Diba? Imagine 3. Bakit? Kasi yung pera na minamanage mo, hindi lang galing sa isang tao Sa 100 tao, So, minimake sure nila na yung perang nire-regulate mo at minamanage mo, nagagawa mo ng tama. Yun. So, for public interest din. So, hindi lang sa interest ng company. So hindi lang kita-kita. Diba? Ang dami kasing sabi. Kumikita-kita lang yung insurance company niyan. So yan yung pinaka-importante dapat natin maintindihan. So yung pinaka-last naman is yung parties.
Parties. Yes. So, pag parties ang pinag-usapan natin dito, napansin mo, insure undertakes, di ba? May isang taong pumapayag magbayad. Tapos, ano yung kasunod? Sino yung babayaran niya? Di ba? Yung taong nag-apply ng insurance. So, you have to understand, win for everybody. Hindi dahil binentahan ka ng produkto, tanggap ka na. And that is what agent also has to explain. Hindi ka po binentahan at tinanggap mo. Parang, kumbaga, bumili ka ng milk tea. Tinanggap mo lang. Hindi. Meron pang proseso. Nag-apply ka para bumili ng milk tea. Imagine, that is a different concept. That is why this insurance is a very special contract by law. Yes. Kasi kailangan mag-apply ka pa. Di ba? Bakit naman kailangan mag-apply ka pa? Isa ba? Di ba? Ano ang alam mong mga bagay na dapat mag-apply ka bago mo makuha yung produkto? Wala eh. Wala, di ba? Kumbaga, imagine, no? Bibili ako nito. Pag binili ko, binayaran ko, hindi pa pala siya na mapupunta sa akin. Kailangan pumasok ka doon sa criteria na di ka risky. Yes. Mamaya kasi, di ba, halimbawa, kukuha ka health insurance, tapos may sakit ka na pala. Oo. Di lugi. Lugi pala doon sa ibang mga tao na kasi syempre, resharing yan eh, maraming tao. Lugi yung ibang mga tao na wala silang sakit, nag-risk sila, nagbigay sila. Correct. And that's what we want people to understand. Yeah. Kasi sasabihin nila, bakit mag-a-apply pa? Ba't kinukuha mo pa yung mga detalye ko? Gusto ko ang bilan. Bibili na nga ako sa'yo. Ako nang bibili. Ako pa mag-a-apply. But you have to understand na pag nag-apply ka ng insurance, abay, damay yung lahat ng tao nandoon sa pool. Di ba? Damay yun. And if the insurance agent, the financial planner, forgets to tell you na ganun pala yung proseso, may problema tayo. Yes. Kasi you will always think na pinagkakitaan mo lang siya. Yun yung nagiging problema na. Ang second party is always the owner. Siyempre, siya yung magbabayad. Pero siya rin yung mag-a-apply. Ang ina-apply at ang kinukuha natin yung detalye is the insured. Now, pangatlong partido, yung nakadepende yung buong insurance contract. Pero wala siyang kinalaman doon sa kontrata, di ba? Tawag natin dyan. For a truly. So, bakit? For the benefit of the third party. Pag namatay siya, babayaran mo ako. For the benefit of that third party. Pero wala naman siya kinalaman doon sa kontrata minsan. Or minsan, siyempre, yung owner mismo mag-apply or sa pamilya. Pero, pansinin mo special talaga yung kontrata, di ba? Kahit na wala siyang alam, ay wala siyang kinalaman doon sa usapan ninyong dalawa. Kasama ka pa rin. Madadamay ka. Pero, in a positive manner. So, ayan, summarize lang natin kumbaga, kanina nabanggit mo yung insured tsaka yung policy owner. So, sometimes kasi napag-iisa natin yan eh. Pero malaki talaga yung pinagkaiba nito kung dalawang to. Yes. So, una, yung insured, kumbaga, sa kanya nakadepende kung ano yung mangyayari dun sa kontrata. Sabi natin, life insurance. So, si insured yung, sabi natin na in the future, biglang kuhanin ni Lord bago i-cover yung nakalagay dun sa kontrata. Pag health insurance naman, kapag si insured yung nagasakit. So, tendency kasi sometimes, iisa lang yung policy owner tsaka insured, kaya napaparehas. Pero may mga instances kasi na magkaiba sila. Example, yung i-insured natin, bata pa. Ganyan, minors. So since minor pa sila, hindi sila pwedeng mag-own ng contract or mag-sign ng contract. Yes. So that's why merong policy owner na correct. In that instance, kapag yung anak yung insured, it can be yung guardian or yung parents yung magiging policy owner. Correct. So, ayun, hopefully na nagigets yung pinagkaiba ng insured tsaka policy owner. Marami kasing mahihirapan din doon sa fact na yun. What you have to understand is that si owner kasi, siya yung may kakayahan na magbayad. Siya yung may kakayahan na pumasok sa kontrata. Pero si insured, yung tema, yung tao na subject ng kontrata. Yes. Sa kanya nakadepende. Sa kanya nakadepende. So, may mga style kasi yung ibang tao, diba? Na ang style nila matanda na si lolo, diba? Bibigay niya na kay apo, si insure niya si apo. There are instances kasi may mga coverages tayo na special. We call that riders. Yes. Yung mga dinudugtong lang sa mismong insurance. Kumbaga, marami, may basic na coverage na yung kontrata, yung insurance policy. May mga dinadagdag pa tayo mga benefits. Correct. So, riders. Riders. Sometimes, merong ilalagay ka na rider, idudugtong kang rider para gumanda yung insurance product mo. Ang sabi is, waiver of premium if the owner dies. Or if the owner, for the owner. Di ba yung owner si lolo? Di, tatanungin mo ngayon ng health condition si lolo. Magagalit niyan si lolo. Bakit ako tatanungin? Kaya ako nga binibigay sa apo ko. Di tanggalin niyo yung rider na yun. Yun yung mga bagay na dapat pinakikinggan mo on the onset sa kliyente mo.
Kasi pag hindi mo napakinggan, so nakikita mo ngayon, napakahalaga pala nung, what you call that, customer service, kumbaga. Yes. Servicing idea. Kasi pag wala ka nun, di mo maririnig yun, magkakamali ka. May dudugtong mo, gagalit na naman si player. So, ayun, para maintindihan natin yung waiver of premium kasi, ito yung, halimbawa, if something happened doon sa, yung nagbabayad, halimbawa ng insurance, is hindi mo nababayaran. Yung insurance. Yung insurance, kumbaga, yung mga succeeding payments, kumbaga, insurance company na yung bala doon. You can consider the policy as fully paid na. Correct. So, that's why, kung ang nagbabayad, yung example ni Coach ay yung lolo, diba, na, syempre, matanda na, mataas din yung risk. Oo, taas na. Kuhanin na siya ni Lord. So, ibig sabihin, kailangan talagang tanungin ng insurance company. Pasensya na, kasi itong insurance kasi, itong usapan na to, sobrang sensitive na. Ang dami talagang, kasi napaka-sensitibo, in a sense, bakit? Simple lang yun eh. Iniisip kasi ng mga tao, baka, alam mo yun, kumuha ako ng insurance policy, baka mamatay naman ako. Hindi naman lason yung insurance para pag kinuha mo, mamatay. Talaga, kumbaga preparation lang naman. Preparation. Just in case na mangyari yun, you will be protected from drastic financial loss. Kasi syempre, maybe yung iba sa inyo na-experience na may mamatay na family member, yung gastos, nagkasakit, critical illness, cancer, pneumonia, magkano gastos yan? Million. Correct. So kung iipunin mo yan on your own, or siguro kukuhanin mo sa business, investment mo, diba? Di sayang, why not? Sa insurance company mo na lang kuhanin. Correct. Ang idea lang naman ito, simple. Diba? Nagbabayad ako ng 10 piso para balang araw, may makuha yung pamilya ko na 1 milyon. Ang ganda ng idea na yun. You have to see the idea na may risk na imminent from happening. Why do I say imminent? Kasi talagang mangyayari yan. Wala naman taong immortal, sabi mo nga, di ba? Unless nasa Marvels ka. Di ba? Kung nasa Marvels ka, sige. Good for you. Huwag ka na kumuha ng insurance. Sa'yo na yan. Di ba? Pero, mangyayari yan. And that contingent event will happen. So, dapat ready ka. Yes. And if you're katulad natin, and I love the generations now, yung mga Gen Zs katulad ninyo, and yung mga Generation Alpha, na they are already thinking outside the box. Kasi nung panahon ng below millennials, di ba? Hindi naman yun yung thinking namin. Like me for a millennial, nasa borderline kasi ako ng millennial. So, nandoon ako sa concept na, do I save now? Or do I save when I'm ready to save? However, when you're ready to save, saving becomes more expensive than when you save now. So, natatalo ka dun sa gitna. Kumbaga sa idea ng investing, nadadaig pa ng mga taong nauuna, maaagap. Yung mga, sabi natin, kahit nagsimula ka ng maliit, pag nag-compound yan, lumalaki. Correct. Kumpara na, next time na lang ako, pag malaki na yung kita ko. Sometimes, talo ka pa rin nung nauna, kahit malaki na yung in-invest mo right now. Correct. One concept na kinakatigan lagi ng insurance is risk. Naririnig nyo pa ulit-ulit, risk, di ba? Risk. To tell you honestly, ang kakampi ni risk is time, di ba? Patulad ng pera, ang kakampi niya para tumubo, time, which is, ewan ko yung mga financial students natin, alam nyo to, time value for money, which is the longer the time, given an interest na taas. Pero risk, ganun din. Kakampi rin niya ang time. Paano? The longer you allow risk to set in, the higher it will get. So, habang bata ka pa, pwedeng ang binibili mong insurance, tigbi 25 centimos lang. Pero, sabi mo, hindi pa naman kailangan eh. Delay ko muna, saka na lang. Pagdating mo ng 50 anyos, yung 25 centimos mo dati, 100 pesos na. So, sinayang mo yung 25 centimos mo na peresyo, papuntang 100. Samantalang kung binili mo na siya ng 25 centavos, same amount of coverage, pagdating mo ng 50 years old, meron ka na nun. Matagal ka nang tapos. Yes, kaya napakawais talaga ng mga taong nagsimula na. No. So, I like the idea na katulad ninyo, no? Na bata pa lang, you're already open-minded with that idea. Hindi po tayo open-minded dahil gusto natin mag-power-poweran. Di ba? Open-minded tayo dito in a sense na dapat mas malawak yung pananaw ninyo sa buhay. Kasi insurance is all about seeing the future. Alam naman natin eh. Para bang tabu pag-usapan yung sinasabi mo kanina pa, mamatay.
Diba? Parang ang tabu pag-usapan. Mangyayari naman. Okay. Posibleng hindi mangyari. O, kahit nga, inano ko na parang pinapabulaklak ko na, no? Buhanin ni Lord. Pero basically, mamatay na lang. Pero yun nga, since ito naman, insurance naman yung pinag-uusapan natin. So, allow us na, para straightforward na, sabihin natin, magkasakit, mamatay, parang gano'n. Ayun, so ano talaga, everything talaga is, kumbaga, napag-uusapan natin yung risk. Kasi, kumbaga, kung alam ng mga viewers na, alam natin, yung mga insurance company, gumagamit yan is statistics. Diba? To make sure na precise na yung amount na ibabayad mo is akma doon sa coverage makukuha mo. Na hindi nalulugi yung mga tao, yung public interest, na hindi rin nalulugi yung company side. Kumbaga balancing talaga everything na in a win-win situation tayo lahat. Yan. Now, you've talked about win-win. I like na pinasok mo yung topic na win-win. No? Insurance is based on the idea na there is equilibrium. A balance to everything. And when you talk about balance, ano bang unang pumapasok sa utak natin? And this is really important. Ang balance is not about you having three donuts and me having 3 donuts. It's about me having 4 donuts kasi I can eat 4 donuts and you just having 2. Pero you can eat plus 2. Yes. That is equilibrium. That is balance. Yung tama lang at akma sa'yo. Kasi ang problema nila, which is funny, no? I always hear this. Dapat pantay-pantay tayo. Ano ba ang basehan mo ng pantay-pantay? Insurance is pooling, remember? But that pool does not mean na lahat tayo equally will get 1 peso of that pool. Pwedeng si Kel Josh, 50 centavos lang. Pwedeng ako, 150. Pwedeng si Coach Ross, 100 of that pool. And that is equal for us. Yes. Yun yung kailangan maintindihan ng mga tao. That is why risk is very important. Yes. You are less riskier than I am. And baka sa'yo, kailangan bayaran is 50 centavos na. Yes. Then, tapos na tayo. Yun ang kinocompute ng insurance company. Kumbaga, hindi siya talaga literally na equal. Kumbaga, may justice yung prices na nakukuha sa atin. Correct. And I like you to understand the only thing that will be equal in all this conversation is our financial planners. Yes. So, why? Kasi service yun ang magpapantay-pantay doon. Kayo na yung gagawa, no? Correct. You will bridge that gap. Pag hindi ganito ang pagka-explain mo kay kliyente, magkakaroon tayo ng problema. Yes. So that's why, umpisa pa lang, disclaimer mo na, kaya explain mo na talaga lahat na mga kailangang matutunan ng mga clients. Correct. O kaya kung client naman kayo, itanong nyo na yung mga tingin nyo kailangan nating itanong sa mga planners nyo. The last party, which is napaka-importante na partido na to ha. We've discussed all the products, we've discussed all the parties in the insurance contract. Yung pinaka walang kinalaman doon sa kontrata ang pag-usapan natin. Pero pinakamasaya. Yung pinakamasaya. Diba? So kung kanina napag-usapan natin, policy owner, tapos insured. Ngayon naman, ito yung pinakamasaya. Beneficiary. Let's go. Yan. Now, itong beneficiary, by law, siya yung pinakawalang kinalaman pero pinakakonektado sa kontrata. Gulo, no? Kaya napaka-special na insurance contract eh. Siya na nga yung ako na nga yung walang pakialam pero ako yung pinakamasaya pag may nangyari. Beneficiary is those people who will receive the the consideration or the payment na in-undertake the insurer. They will receive that pero dapat may reasonable connection sila doon sa insurance. Yes. Now, paano siya nagkaroon ng reasonable connection? Under the law, it is what you call insurable interest. Yes. Now, kumbaga, hindi ka pwedeng maging beneficiary kung sino-sino na lang. Oo. Papa-insure ako, anin ko yung dyan, kapitbahay namin. Alam mo, this is a blurred question kung sino insurable interest. But for the Philippines, there is a guiding principle. The guiding principle is napakasimple. He who stands to lose something when the insured dies, or he who stands to lose something when that item perishes. So, ibig sabihin ko, sino ba yung maapektuhan kapag, halimbawa, yung insured, may something mangyari sa kanya. Correct. Or kung yung gamit na yon masisira, sino yung pinakamay tatamaan. Now, ang daming question dyan. Kasi ang dami talagang question dyan. Pero the section 11 of the insurance code specifically tells you, ito lang yung mga tao.
Diba? Napaka-specific, napaka-konti ng listahan. Sige. So, sino-sino ba yan? Ayun, unahin natin. Pag namatay ka, may mawawala ba sa'yo? Ako lang nawala. Siyempre, pag nawala ka, nawala yung kita, nawala yung ano. So, you yourself can be a beneficiary or has an insurable interest on yourself. That is the reason why there are contracts of insurances na mayroong benepisyo pa rin sa mga mismong insured. Yun yung mga health insurance, di ba? Siyempre, That- pag nagkasakit ka, alam nga naman, paggamot mo, beneficiary. Siyempre, ikaw. ikaw muna, di ba? Tama nga naman yun, di ba? Ang Jologs naman, nag-health insurance ka sa, di ba? Nagkasakit ka, pinagamot mo yung ano, yung hindi nagkasakit, beneficiary. Kasi yun yung beneficiary mo, di ba? Another type of insurance is sikat to at maraming nagkakamali dito. And I want us as insurance planners to make sure we correct this. Maturity. Di ba? One word na naririnig natin pa ulit-ulit, uy, may maturity benefit ba yan? Hindi naman naintindihan ng kliyente. You have to explain it to them. Only endowment insurances has this type of benefit. Pag baka mamaya isipin nila yung term insurance, yung basic na 2 years covered ka. Ay, kailan ang maturity ko? O, di ba? Pag sinabi mong maturity, merong pera na magmamature pagdating ng panahon na yun. Diba? Meron kang makukuha ng pagdating ng panahon. For example, lumabot ka ng 100 years old. So, yun, nag-mature at 100 years old. Ibig sabihin, pag na-reach mo yung age na yun, may makakuha kang pera. So, yun yung mga endowment plans, no? Isa na yan. Oo, yan. Yan ang pinaka-importante na matanda nila. O, di ba? Kapag mabot ka ng 100 years old sa Makati, may cake ka. Yung mga ganon. So, nag-ready ka naman, talagang nag-abot ka ng 100 years old. Excuse me. Pero yun yung importante na kailangan nyo matandaan. Merong mga products na. And that is for yourself. Sino man mag-benefit nun? Alam nga naman yung 99 years old, diba? Ikaw na umabot ng 100 years old. Ikaw na umabot dun sa time na pinag-usapan ninyo sa contract. That's the first person. The second person is, which is importante talaga, is your family and your spouse. Sabi nila, you and the spouse are one, di ba? Sige nga, willing ba si spouse na sumabay sa'yo sa hukay pag nadedox ka? Romeo and Juliet. Di ba? Sama siya, sa paglibing, buhay pa siya. Ay, hindi papayag yan. Sure. Kidding aside, what I'm talking about is the family. Kasama yung spouse. Lalo na pag breadwinner. No. Pag breadwinner ka, ikaw yung kumikita talaga sa family. Pag nawala ka, maapektuhan talaga yun. Yes. Oo. Kailangan yung benefit na yun sa kanila. So, yun, sure, wala tayong problema doon. Pasok talaga. Pasok talaga. Insurable interest talaga. Pangatlo are those who has pecuniary interest. Ano ba yung? Pecuniary. Oo, di ba? Pangit sabihin, peco. Pero, it literally means pera. May interest akong pera pag nawala ka. So, sino-sino ba itong mga to? Unang-una, dyan, yung may utang ka. Kung may utang ka sa taong to, pwede mo siyang gawing beneficiary. Yes. Bakit? Kasi pag nawala ka sa mundong ibabaw, sino magbabayad ng utang? Pwede talaga siya. Sunod is may employer-employee relationship, di ba? So, sino ba yung mga may employer-employee relationship? Akala nyo naman lahat. Although labor code clearly defines employer-employee relationship, there are things na walang definition pero technically nag-work ka sa kanya. No, di ba? Tulad ng content writer ko. Hindi naman siya directly nakasulat na empleyado at employee ko siya. Pero content writer ko siya. And pag nawala ako sa mundong ibabaw, sino na yung gagawa niya ng content? Mawawalan siya ng talent. Therefore, he stands to do something when I die. So, pecuniary interest. Pangatlo, yung mga nag-aaral. Pasintabi na lang, yung mga benefactor. Benefactor. Di ba? Hindi sugar daddy, ha? At sugar babies. Sugar mommy. Sugar mommy. Hindi yung mga yon. Yung totoong benefactor in the sense of benefactor, di ba? Kasi, tanda mo, pag mga sugar daddy at sugar babies, hindi pwede yan sa batas. Di ba? Okay, so, bawal ang chiching sa batas. Yun yung sinasabi nila. Yung mga chiching, bawal yan sa batas. Wala daw insurable interest. Gumawa sila ng paraan. Bahala sila. So, yun yung ibig natin sabihin. So, that's another thing. Last is those, di ba, na importante sa isang kumpanya. And this is what you call, in layman's term, yung mga merong, shall we call it, key man insurance. Okay, man insurance. Napaka-importante nun kasi sila yung lifeblood ng company. Pag nawala yung kumpanya, olats na yung kumpanya. So, kunyari,
Ano pa bang mga sample? Mayroon pa ba naalala? Kasi dati, si Coca-Cola, umaasa dun sa taong gumawa ng formula. Pero dahil wala na yung modern na tayo, na-share niya na, na-spread across niya na yung ano. May mga secret recipe na yan. Secret recipe at saka nakalat na sa buong mundo. Iba-iba na yung flavors, di ba? The last person is, syempre, yung wala naman siyang diretsong mawawala, pero meron siyang mawawala in terms of indirectly. So, yung mga yun... May utang ka, no? So, may utang ka. Kaya halimbawa ako, magpapautang ako sa'yo. So, syempre, ako may risk ako doon na if ever something happened to you, baka di na mabalik yung pera. So, yung mga, indirectly naman siya. Medyo gray yung area kasi marami namang indirect di ba? However, substantiated yan ng kanyari business partnership, yung mga ganyan na kontrata. Talagang may kontratang extra doon. Okay. Ngayon, mapunta naman tayo sa mga insurable interest sa mga properties. Ito mas madali kasi, syempre, yung property dapat nakapangalan sa'yo unang-una or may benepisyo kang nakukuha doon. So, dalawa kasi yan. Pwedeng ang isang property, ikaw talaga mismo nakapangalan na may-ari. Pwedeng hindi nakapangalan sa'yo, pero may benepisyo kang nakukuha. And that is what you call usufructory. Usufructory. Yes, this is where yung pag pinuputol mo yung kabuti, di ba? Tapos binibenta mo, yung nagbibenta, nagbe-benefit siya dun sa kabuti. Pero technically, yung lupang pinagtataniman ng kabuti, hindi naman sa'yo. Pero yung kabuti, produkto, nakikinabang ka. So, yung last is yung pinaka medyo hindi pinag-uusapan dahil mahirap i-explain. No? Okay. Yung last is inchoate, right? Inchoate, no? Inchoate. Oo. Hindi ka na nga diretso, indirect ka. Tapos, nagde-derive ka lang nung benefit doon indirectly sa indirect. Grabe, ang gulo nun. Di ba? Ang gulo nun. So, let's just say for example, di ba, sa usapan, di ba? Ang example nito will be lupa na kung saan nakikitanim ka ng bigas. Dahil nakikitanim ka ng bigas, kumikita yung, kunyari yung ikaw, tapos binibigay mong tuition fee ng anak mo. So si anak, dahil pinag-aaral mo, gamit tong lote na to, na libre mo lang naman na pagsasakahan, pwede niyang i-insure yung lote. Hindi ikaw, may-ari. Indirect ka may-ari. Yung may-ari, iba, pero pwede mong insure. So medyo mahirap siyang topic kasi ang daming dadaanan na dokumento at saka komplikado na. Pero ginagamit yan for big businesses. Companies na marami siyang pinagdadaan. So, marami pang pwedeng gamit ang insurance. More than anything in the industry, no? More than anything else. Importante kasi dan, ano ba yung kailangan ng kliyente mo? Coach, ang daming investments, no? Paano mo to ini-explain sa kanila nang madali mo namang na-explain? Tama, gandang tanong yan, Coach Jero. Kasi sa totoo nga, ang daming investment. Ang dami ko rin inaral pagdating dyan. So, sabihin natin yung paper assets lang pag-usapan natin. Dalawa lang talaga yun eh. Sa sobrang dami, iisipin lang natin dyan is yung bonds, bond fund, or equity fund. Correct. So, pag-usapang bond, pwede natin ipasok dyan, government bonds, or pautang ng gobyerno, corporate, yan, pautang ng korporasyon, time deposits, savings, money market fund. Kumbaga yung mga conservative or mga low risk na investment. So yun yung bonds. And then next is yung equity. So ito naman yung mga stocks, ganyan, yung mga kumbaga investment sa mga kumpanya. Yan, locally or internationally. Kunwari dito sa Pilipinas, ano yung mga sikat na kumpanya na pinag-investan? PLDT, kunya. Yan, Jollibee. SM, Sunbeam. Ganyan. And so, yun lang talaga. Yun lang yung dalawang uri na investment. And depende na yun sa'yo, sa mga tao na mag-i-invest. Ano ba yung risk na kaya nilang i-take? So, kumbaga appetite. No? So, may mga tao na, alam mo yun, conservative, ayaw maris yung capital, pero okay lang sa kanila kahit maliit lang yung kita. Okay. Ganyan. Meron naman na, okay lang, naiintindihan ko na yung pera bumaba, yung in-invest ko, mabukas ng 50%, parang ganun. Pero alam nila na, in the future, pwede itong lumaki. So, may mga ganung uri ng tao. Okay. Meron naman na balance lang. Moderate, nasa gitna lang, moderate yung risk. So, independe kung asan ka doon. Kasi pwede mo na paglaruan eh. Pwedeng sabihin natin, 100% equity. Kung aggressive ka talaga. Kung conservative ka naman, 100% bond. Okay. Or kunwari, ang risk mo siguro, you can take mga, kung ipa-percentage natin, sabi natin, 70%. Ang gain mo, 70% equity, 30% bonds. Correct. So, sa dami ng investment, pangalanan pa nila na kung ano-ano yan, Asian fund, or kung ano-ano man pa, diba? Mga... Iba-iba pang pangalan no? Dami pa na-invento Kumbaga, bonds and, talaga, equity, pinaglalaroan lang din natin yung numbers yan, na appropriate doon sa risk appetite ng taong mag-i-invest. Correct. Ayan. Since kanya-kanya tayo. So, yun. Thank you so much, no? Ang dami kong tutunan doon, Thank you, Coach.
So, yun yung mga nanonood dyan, ikaw, kunwari, gusto mong malaman, gusto mong mag-invest. Oo. So, syempre, sisimulan natin, ano ba yung risk appetite mo? Alamin natin yan, may mga tools tayo for that, and then, from that, malalaman natin ano ba yung best investment for you. And I think marami ka pang gustong malaman. Tama ba? Grabe nga eh. Imagine, ang tagal na pala natin dito Okay. sa pinag-uusapan. And ang dami na agad natin natutunan from ano ba yung insurance, and then from policy owner, insured and beneficiary, and insurance as a product and service din pala. Ganyan. And parang hindi ka lang nabibili nito. Kumbaga, ina-applyan mo rin pala to. Dahil natin na So, kung natuwa ka sa mga ganitong content, diba? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Kumbaga, we're just scratching the surface. Correct. Pagdating dito sa insurance. So, yun, maybe sa mga future episodes natin, yan, mapag-uusapan pa natin mga iba pang mga komplikadong bagay or iba pang aspeto pagdating sa usapin na to. And kung may tanong ka, di ba, pwede mong ilagay. Oo, mas maganda. Oo. Sasagutin namin yan. Shoutout ka pa namin. Correct. What I want is that we spread the awareness. No? Importante sa atin is yung learning, not just for people out there, but also for financial planners. Yes. Lahat talaga makikinabang. Kliyente ka man, o kaya financial planner ka man, insurance agent ka man, may kinabang. Correct. Invite mo sila sa susunod. Ayan, follow nyo podcast para si Coach Jerome, and ako rin, kung gusto nyo lang. Kung gusto nyo lang, kay Josh Business and Investment or at Coach kay Josh on every social media platforms, either TikTok, Facebook, Instagram, or sa YouTube, meron din ako. Wow, no? Ako naman at Jerome Talks, .official. Nagulat ako kasi may Jerome Talks na una. Pero at Jerome Talks, .official sa TikTok, Facebook, and IG. We'll talk about more under Jerome Talks, where I challenge you to think unconventionally.